Hello, hello mga kasosyo at mga kanegosyo. Welcome po sa Usapang Pera Live. Ito po ang ating unang live stream ngayong 2026, di ba? Naku, napaka-exciting ng ating topic ngayon. Ang pag-uusapan natin ay ang mga immigration questions at ang landmark ruling ng Supreme Court para sa property ownership sa mga same-sex couples katulad ko. Okay, pero dahil tayo po ay nasa ating pera-aralan, tayo po ay mag-attendance check muna at kung saang mga bansa or lugar, nasaan man kayo ngayon, sana nasa mabuti kayong kalagayan. Pero attendance check muna tayo. Nickname, city, province, or country kung nasaan kayo ngayon. At saka, ano yung huling country na na-visit ninyo, no? Kasi sa totoo lang ako po ay nasa Malta ngayon. Ano? Kagagaling ko over the weekend sa Milan. Tapos dumiretso na ako dito sa Malta dahil napakamura lang ng ticket, ano? Hindi katulad diyan sa atin na 'di ba, ang mahal-mahal ng ticket. Yung ticket ko from Milan to Malta ay nasa €40 lamang. So mga nasa mga ₱5,000 lamang 'yon, ano? Napakamura. Anyway, ayan, attendance check po tayo, city, country, or kung nasaan kayo ngayon. Siyempre ang inyong nickname din para kayo po ay ma-shout out natin. And then ano yung last country na na-visit ninyo para naman kayo ay mabati ko kung saan man kayo ngayon, ano? Okay, nandito ngayon kasama natin si Marivic Greda, no? Nasa Malaysia siya ngayon. Okay, sige. At sabi ko nga, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa immigration questions and co-ownership ng properties among same-sex couples. Okay. So dito tayo, no, sa ating first topic. Yung bang kakaba-kaba kayo dahil lalabas ng bansa at kayo ay kakausapin ng immigration, 'di ba? So you are on good hands right now kasi ako ay gumawa ng 12 mga karaniwang tanong ng mga immigration officers maaring sa Pilipinas o kaya doon sa host country na bibisitahin natin, no? At paano ba dapat sasagutin 'yan para hindi tayo stress. Ayan, okay, no? So, ang unang tanong usually ay, ano ba ang purpose ng iyong visit? Okay. So dito sa purpose ng ng ating visit, dapat sa totoo lang, malinaw na malinaw ang ating sagot, ano? Iwasan nating magpaligoy-ligoy dahil hindi naman nila gustong marinig ang buong talambuhay mo, okay? Dapat maikli at malinaw na sagot ang pakay mo ay tugma doon sa visa mo. Very important 'yun, ha. So, kapag yung iyong visa ay tungkol sa ay ang na-approve ay visit visa, aba, wag mong sasabihing ikaw ay maghahanap ng trabaho doon. Ikaw ay dapat bibisita talaga doon. At sana dapat i-fulfill natin kung ano talaga yung nasa visa approval natin. Pero syempre, alam ko naman ano na sa hirap ng buhay sa Pilipinas ngayon ay talaga namang maraming napipilitan sa atin ang violate niyan. Pero maganda sana na sundin natin, ano, dumaan tayo sa tamang proseso. Okay. So, um, ah, dapat maikli, no? At saka straight to the point ang ating sagot diyan, no, sa kanila. So usually ito yung tinatanong, isang tanong, isang sagot. Yan yung ating basis dapat, ano. So kung ang tinanong sa ng immigration officer, what is the purpose of your visit? Ang sagot mo agad, bakasyon. Okay? Huwag ka na magdagdag ng ano, iba pang information, no? Kasi yun lang yung gusto nilang malaman, magma-match yun, eh, doon sa visa mo kung yun man, ano, bakasyon. Tapos humanda ka na lang sa mga follow-up questions, which I will give you tips about on how to answer those in the succeeding questions, ano? Ayan, okay. Sige. At bago tayo magpatuloy, tayo muna ay bumati, ano, dahil nagsumama ngayon si Rogsak Jane, no? Watching from Hong Kong. Naghe-hello din sa atin si Ahon Pinoy from Japan at si Rial
Tutski naman ay watching from Abu Dhabi. So hello sa inyo at welcome sa ating Usapang Pera Live. Okay, yung pangalawang tanong na karaniwang tinatanong sa atin ng mga immigration officers ay, gaano katagal ang stay mo? 'Di ba? Paano ba natin 'yan sasagutin? So, sasagutin natin 'yan sa pamamagitan ng pagbanggit noong definitibong date, no? Definitibong petsa. Dapat talaga sure na sure tayo doon sa petsa. At kung yung ating dates ng pagpunta at pagbisita ay flexible, maganda pa rin na tayo ay prepared na doon sa definite dates na sasabihin natin. Huwag yung nandun ka na sa harap ng immigration officer, doon ka pa lang mag-iisip. Hindi magandang pangitain yun. Ano? Mukhang red flag yun sa kanila. Kung open itinerary naman yung meron ka, make sure na yung dates na babanggitin mo doon sa immigration officer ay nandoon sa visa limits, no? So kunwari 30 days lang ang nakalagay doon sa visa mo ay tapos ikaw ay magsi-stay doon ng 45 days, no? Sabi mo February 1 ka dumating tapos sasabihin mo March 15 ka pa aalis. Nako, red flag 'yan kasi lampas na doon sa visa limit mo. Kaya dapat alamin mo kung ilang days ka ba talaga allowed doon, no? So, sample ulit, isang tanong, isang sagot kung paano ba ito haharapin, ano? So, ang tanong, gaano katagal ang stay mo? Sagot, 1 week. Period. Huwag mo nang dagdagan, no? Para ikaw ay hindi na magduda sa iyo yung immigration officer. Malinaw ang sagot mo, maikli at eksakto yung ibinigay mong impormasyon. Huwag nang magpaligoy-ligoy pa, no? Unless ikaw ay tatanungin ng follow-up question, huwag magvo-volunteer ng kung ano-ano mang mga impormasyon. Okay? Kung ano yung tinatanong, sagutin lang yon ng direkta at maikli. Okay? Ayan. Ang pangatlong tanong naman para sa mga lalabas na mga immigration questions ito. Ano ang katibayan na babalik ka sa Pilipinas? Ayan, ano? So, usually, actually, ito ay nakapatuon lamang naman doon sa return ticket, no? Tinitignan na actually ito sa check-in counter ng airline. Pero, ito ay tinatanong sa immigration ng mga immigration officers lalo na kung ikaw ay first time traveler kasi gusto talaga nilang ma-ensure na ikaw ay babalik ng Pilipinas. At ang matibay na katibayan na ikaw ay babalik sa Pilipinas ay yung return ticket mo, no? Syempre marami tayong mga iba't ibang sitwasyon diyan. Kaya dapat ihanda natin ang ating plane ticket, lalong-lalo na yung return ticket natin. Maaaring ito ay printed o kaya naman meron na tayong digital copy sa ating cellphone. Okay? So, para hindi ka nakabahan ay baka maubusan ka pa ng battery, mag-lowbat ka pa dyan or something, ano, mag-print ka na ng digital copy ng iyong return ticket para meron kang maipakita sa immigration officer, no? Para hindi ka kakaba-kaba, okay? Pero wag ka namang mag-print ng, Diyos ko, one rim, ha? Yung lang ticket lang talaga, maganda one page lang, yun maipapakita mo, no? Kung wala ka namang specific return date, kung na pagpunta mo. Ako usually may mga ganun akong travels eh. Kunwari bibisita ako kay Edwin sa Thailand, ano? One-way ticket lang yung bibilihin ko. Pero hindi pa ako sure kung kailan ako babalik ng Pilipinas, no? Ang ginagawa ko, nagbo-book na ako ng refundable ticket from a reputable airline. Ang paborito ko syempre ay ang ating flag carrier, ang Philippine Airlines. Sana po marinig nila ito at sponsoran nila tayo, no? And then, i-cancel na lang or i-rebook mo later. Okay? Para mayroon ka pa rin maipakitang valid return ticket sa immigration officer. Mas maganda na yon na sasabihin mo na meron kang return ticket at ika-cancel mo kahit na sa totoo lang wala ka pa talagang specific return date kaysa sa wala kang maipapakitang return ticket. Red flag yan, no? Maaaring hindi ka paalisin kasi mahina ang katibayan ng pagbabalik mo sa Pilipinas. Ayan, ano? Ayan, kasama natin ngayon si Christy Rufino. Hello daw from Cyprus. Sana hindi daw
hindi po natabunan yung face niyo para makita ko naman. Ayan, hindi naman. Natatabunan ba yung face ko? Last time kasi no, natatabunan. Ayun. Anyway, so ayan, punta tayo doon sa pang-apat na questions, no? Kung ano yung tinatanong ng mga immigration officers kapag tayo ay lumalabas ng bansa. At yaan ay, saan ka titira during your visit? Okay? So, paano natin sasagutin yung tanong na yan, ano? Kung ikaw ay titira sa hotel, Airbnb at kaibigan o kamag-anak, eh di banggitin mo lang yon, sabihin mo, ako po ay titira sa hotel, Airbnb o kaya sa kaibigan or kamag-anak mo. No? Kung ikaw ay may flexible plans, gawing malinaw ang accommodation na isasagot mo. Kasi katulad ko, usually nagta-transfer from one city or another. Eh tinanong saan ka titira during your visit? Eh multiple locations 'yon. So, 'di ba banggit ko lang na ako po ay magsi-stay sa multiple locations, sa unang 2 araw sa hotel and then the rest po ay sa Airbnb. Ganun lang kasimple, ano? So, at i-prepare din natin yung exact address of the accommodations na meron tayo. So maganda rin na i-print na natin yan, digital or printed copy ng mga reservations natin. Kasi gusto nilang nakikita yan, because that will make them more confident na ikaw ay babalik sa Pilipinas. Kung kamag-anak o kaibigan ang titirahan mo, usually yung iba kasing mga countries ay nagre-require ng mga invitation letters on that. So lalong-lalo na kapag ikaw ay first-time traveler, maganda na i-prepare mo lang na meron kang invitation letter to stay with your family or your friend. No? So, yun ako usually kapag tinatanong sa sa Bangkok pag ako ay pumapasok, saan ako titira? Sasabihin ko, ay sa condo po ng boyfriend ko. Tapos pag kasi sinasagot mo yun ng with confidence at hindi ka kakaba-kaba, wala na silang follow-up questions, no? Sa totoo lang. Ayan. So, paano natin ito sasagutin? Isang tanong, isang sagot. Ulit, ano? So, ang tanong ng immigration officer, saan ka titira during your visit? Ang sagot mo, first 3 days in a hotel, then I move to an Airbnb in the next destination city. Oh, ganun lang. So, i-memorize mo na yan, no? Bago pa dumating doon sa immigration, no? I-run down mo na, pumikit ka at sa iyong mata, imagine mo, nakaharap mo na yung immigration officer at itatanong yan sa'yo and then sagutin mo, no? Ng maayos, diretso at maikli. Okay? Siyempre, tinatanong din, ano ba ang trabaho mo? Oh, bakit ito tinatanong? Gusto lang nila malaman kung meron ka talagang kakayahan, no, na suportahan ang pagta-travel mo. Kasi baka naman galing sa pagko-contract ng mga flood control ang iyong source of funds. Oh, 'di ba? Sana all, 'di ba? Nakakainis yung mga yun. Ay, gigigil talaga ako sa mga yan, ano? So, ito, tinatanong nila talaga to verify whether you can support yourself, no? So be prepared on follow-up questions about your job or your occupation. So kung ano yung babanggitin mong trabaho ay humanda ka, no, na mag-follow up sa follow-up questions na yan, ano? Usually lalong-lalo na kapag kunwari ikaw ay visitor tapos pupunta ka ng US or Australia, no? Usually kasi yung mga yan, alam nila na in demand ang mga nurses. So baka mag TNT ka doon at maghanap ng trabaho, hindi ka talaga bibisita, no? Kaya maganda na prepared talaga tayo doon sa mga isasagot natin. Anong trabaho mo? Oh, nurse ang trabaho mo. Okay. Tapos baka ang next na nilang tatanungin ay, okay, saan ka nagtatrabaho? Bakang sabihin mo ay, naku, wala po akong trabaho ngayon, maghahanap po ako sa Australia at sa Canada. Naku, baka hindi ka pasakayin. Tapos yung visa mo ay visitor, di ba? Dapat match. So sabihin mo lang doon talaga na kung saan ka nagtatrabaho. O pwedeng nurse ka ngayon at wala ka pang trabaho at hindi ka nagtatrabaho bilang nurse, pero iba ang occupation mo, nasa business process outsourcing ka, edi banggitin mo yung business process outsourcing kasi yun yung mas relevant. Okay? So ganito lang yon. Isang tanong, isang tagot. Naku, maikling-maikli lang. Ano ang trabaho mo? Okay? Sabihin mo lang, team leader po in a BPO company. Period. Huwag ka nang magdagdag ng kung aning-aning pa, no? Pero sakaling mag-follow up question sila,
dapat handa ka na rin, 'no? Kunwari tanungin ka, ang follow-up na tanong, "Anong ginagawa mo sa trabaho?" Sagot ka lang ulit with confidence, "I make sure my team are on track of targets and provide support on complicated tasks." 'Di ba? Short and sweet ang iyong sagot, okay? Ganyan lang po ha, para talagang sure na tayo ay hindi ano bang tawag do'n? Airport to airport. Ano, naku, napakasakit talaga niyan kapag tayo ay ma-airport to airport ng, dahil sa hindi tayo prepared sa immigration, 'no? Okay, number 6, tinatanong din ito, magkano ang dala mong pera? Sa totoo lang itong tanong na 'to ay medyo tricky ano, lalong-lalo na ako 'no, kasi ang, laman ng wallet ko ay usually kakaunti yung, cash. Ipakita ko nga sa inyo. Oh, ito ha, ito ang aking ito ang aking wallet. Karamihan diyan ay mga karamihan diyan ay mga resibo 'no. Kakaunti lang yung cash, no, kakaunti lang yung cash. Kaya medyo tricky 'no, sagutin ito. So papaano natin siya paghahandaan? Okay, ganito lamang 'yan, napakasimple naman ano. So mag-ensure lang tayo that you are bringing money within the cash limits of that country kasi usually ay bawal tayo na nagdadala ng napakaraming cash doon sa ibang bansa dahil yan ay usually anti-money laundering, ano? Bawal yan. At if I'm not mistaken, sa Pilipinas ay maximum na 50,000 pesos yata or its foreign currency equivalent yung dapat na hawak lang na cash per person. Okay? So dapat alam mo yon, no? And then ito ay chine-check din lang nila whether you have access and have enough funds for your trip, no? So gusto nilang malaman kung mayroon ka bang sapat na pera at mayroon kang access, no, doon sa funds na yun, no? Kaya dapat i-check natin yung financial requirements ng country na binibisita natin at just in case, mag-prepare din tayo ng printed or digital copy ng ating credit card statement or bank statement para maipakita natin doon sa immigration officer. Usually ito ay kapag yung mga printed na yan usually kapag ikaw ay hindi frequent traveler, no? Kapag frequent traveler ka ay kayang-kaya mo na yan na digital copy. Okay, so paano ito gagawin, ano? Isang tanong, isang sagot ulit. Ang tanong, magkano ang dala mong pera? Ang isasagot mo lang diyan, $300 o kung ano man. Sa akin dito ngayon, magkano ba? Bilangin natin ang aking cash ha. Ito ay Swiss francs. So meron akong meron akong 90 Swiss francs. Ayun. So dapat saktong-sakto lang yung sasabihin mo. I have 90 Swiss francs, ano? Tapos may follow-up sila na tanong. Parang di naman kasya, yung 90 Swiss francs na yan or $300 na yan. Paano mo sasagutin? So parang is your cash enough to cover your expenses in your travel? Sasabihin mo lang doon sa immigration officer, I have credit and ATM cards with me. Oh, di ba? So para ma-pacify sila na hindi ka nagdadala ng cash. Sabihin mo digital actually digital age na tayo ngayon, no? Ang ating mga financial transactions ay usually online na, no? Kaya hindi na kailangan through card or through phone, no? Actually ako ngayon karamihan ay through phone ang ginagamit ko, no? Okay. Number 7 na question. Ikaw ba ang nag-empake ng sarili mong bag? Ayan. Okay. So paano ba natin 'yan sasagutin at bakit nila ito tinatanong? So ito talaga ha, dapat alam mo kung ang laman ng bagahe mo at kung hindi ikaw ang nag-empake, mag-ready ka, no? Dapat handa ka sa mga follow-up questions. Bakit hindi ikaw ang nag-empake ng bagahe mo, no? Kaya maganda talaga na ikaw mismo yung magpapak ng sarili mong bag. Bakit ba nila kasi ito tinatanong? Kasi usually they want to check kung meron kang mga prohibited items na idadala doon sa bansa nila.
For example, mga agricultural products, mga prutas, lalong-lalo na yung may buto, naku, ipinagbabawal yan kasi maaaring makadisturbo yan sa flora and fauna, no? Ecosystem ng bansa na pupuntahan natin. Kaya usually bawal yan, no? At kakailanganin natin ng permit mula sa mga quarantines, no? Sa Bureau of Quarantine ng Agriculture, usually yan ay nire-require, ano? Ayun. Tapos, usually ano pa yung mga yon, no? Kahit na mga um, pagkain na may karne, ganyan, no? Processed or hindi, ay lalong-lalo kapag hindi, ay pinagbabawal yan kasi gusto nila na protektahan yung pagkalat ng mga virus o kaya ng mga bacteria na maaaring makaapekto sa mga livestock nila, no? Sa kanilang mga baboy, manok, no? Doon sa pupuntahan natin. Okay? So, paano natin ito gagawin? Isang tanong at isang sagot lang ulit yan. So, tanong nila, sino ang nag-empake ng luggage mo? Ako po. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Huwag ka nang magdagdag pa ng mga kung ano-ano. No? Usually kasi kapag napaparami tayo ng sagot, ay doon pa sila nakakakuha ng red flag at tatanungin ka pa nila. Baka maging ano pa, no? Maging endanger pa yung iyong pagbisita. Okay? And then, yung isa pang tanong nila usually ay, mag-isa ka ba o may kasama sa travel? Ayan. So, paano ba natin ito sasagutin, ano? So, ito ay usually okay naman talaga na solo traveler ka, no? Ako usually ay nagta-travel alone at may advantages yun at disadvantages. Syempre, ang pinaka-obvious na disadvantage nun ay mahirap mag-enjoy mag-isa, 'di ba? Pero you get to learn how to do it, ano? Wala kang kausap, ganyan. No, may makita ka, hindi mo ma-share yung experience with someone, ano? The best pa rin yung may kasama na nagta-travel. So, kapag solo travel ka, sabihin mo lang na solo traveler ka, no? At kung may kasama ka naman, sabihin mo rin kung sino yung mga kasama mo at ano yung relasyon mo sa mga kasamahan na yan, whether katrabaho, kaibigan, or kamag-anak. Again, isang tanong, isang sagot. So, ang tanong, sinong kasama mo sa travel? Wala po. None. I'm alone. Ganon lang. Huwag ka na magdagdag, no? Unless may follow-up question sila, dun ka lang sasagot. Huwag mo nang sasabihin, none, because I'm single and I haven't had a boyfriend or girlfriend since birth. Wala silang pakialam dun. Okay? Sabihin mo lang, wala. Okay? Ayun. Number 9, may kamag-anak ka bang bibisitahin doon sa bansa na pupuntahan mo, no? So, how do we answer this and why is this being asked? So, dinedetermine lang ng immigration officer yung reason for your visit, no? So, dapat clear sa immigration officer na hindi ka mag-overstay or magva-violate ng terms and conditions doon sa visa mo, no? Kaya maganda na i-prepare natin yung mga pangalan, address, and contact information ng mga bibisitahin natin doon sa host country where we will go, no? I remember noong 2005, ganyan, no? 2004, diyan ako first time na nag-apply ng visa sa Amerika at ako ay na-deny dahil hindi ko ma-provide yung proof ng economic ties ko sa Pilipinas at ang lagi kong reason ay bibisitahin ko lang ang aking mga kamag-anak. So, apparently kapag siguro, no, sa kanila, kung ikaw ay bata at bibisita ka doon sa family mo abroad, mas malaki siguro in their eyes yung chance na ikaw ay hindi na babalik sa Pilipinas. Okay? So, sa next time na ginawa ko, I made another application at ang ginawa ko ay related to work, yung pagbisita ko, no? So, nag-enroll ako sa isang kurso doon at yun ang sinabi ko na main na pakay ko na pagpunta sa Amerika. At yun, nabigyan ako ng 10-year visa. So, hindi ko na binanggit no, sa immigration officer na bibisitahin ko yung aking kamag-anak after. So, ang sinabi ko na lang ay, yun, pupunta ako doon at ako ay um, mag, mag-a-attend ng short course. Okay?
So, yun. So, paano natin ito gagawin? Again, isang tanong, isang sagot. May kamag-anak ka bang bibisitahin? Kung wala, edi sabihin mo, none. Yun lang. Okay? So, yun. And then they also usually ask, first-time visitor ka ba dito or doon sa bansang pupuntahan mo, no? So, bakit nila ito tinatanong? Kasi nag-i-screen yung immigration officer for potential red flags, no? Hindi mo naman kailangan ibigay yung mga exact dates of your previous travels, just a general idea. So, paano natin ito gagawin ulit? Isang tanong, isang sagot. Are you a first-time visitor? Sagot, yes. Huwag ka nang magdagdag, no? Yes, because I want to know more about the culture of your country or something. Huwag na. Yes. Kapag tinanong ka ulit ng follow-up question, edi yun lang ulit yung sagutin mo. Huwag ka nang magdagdag, no? Kapag double-barreled question, ibig sabihin answerable by yes or no lang yung tanong nila, yes or no lang din ang isagot mo. Huwag ka nang magdagdag ng iba pang explanation unless mag-follow up question sila. Okay? Actually, yan yung pinakamagandang tip na titignan natin, no? Ano ka ba? Are you traveling alone? Yes or no lang yun eh. Yes or no lang yung isagot mo. Wag ka nang magbigay ng application. Ganun din dito. Are you a first time visitor? Yes or no lang din yung sagot diyan. Wag ka na magbigay ng iba pang kung ano-anong explanations. Ayan. Okay? Number 11, saang bansa ka nanggaling, no? Aside from the Philippines, usually kasi may mga connecting flights tayo, eh, no? Nakikita naman ito sa passport at boarding pass mo, pero gusto lang talagang marinig ng immigration officer from your own lips ang kasagutan, ano? Tinitignan niya kung alam mo ba talaga yung iyong travel itinerary, no? Kapag ikaw ay mayroong complex travel pattern, you have to be ready to explain, ano? Be clear and direct. No, actually, noong ako ay mga nasa aking 20s and 30s at madalas akong mag-travel kung saan-saan, yan usually yung tanong nila sa akin, bakit ka travel ng travel? Ay, very clear lang naman sasabihin ko. Ini-invite po ako ng aming Philippine embassies and consulates to provide training to overseas Filipino workers. Klaro, yun lang, 'di ba? Tapos kung mag-a-ask na sila ng invitation, "Oh, ito po yung invitation, o ito yung exchange ng emails namin." 'Di ba? Yun lang. At lagi namang napapatunayan nga na bumabalik kasi ako ng Pilipinas, no? So yun, again, isang tanong, isang sagot, okey? Saang bansa ka galing? I flew in from Madrid but have been traveling around Europe this past month. Oh, 'di ba? Ganun lang kasimple ang pagsagot natin diyan. Dapat talaga confident tayo, no? And then the last one, may items to declare ka ba sa customs, no? Do you have items to declare at customs? So ito ay chine-check lang nila talaga kung ikaw ay sumusunod doon sa mga customs na yan. Kasi usually, kapag susobra tayo doon sa mga allowable items, tinatax tayo niyan. Halimbawa, eto, lalong-lalo na no, sa Singapore, napaka-stricto niyan. Ano? I think allowed ka lang ng isang kaha ng sigarilyo na pwede mong ipasok from outside of Singapore. Eh kung may dala kang isang rim, yung 11 boxes na yan, i-charge nila yan, cha-chargean ka nila na ng tax dyan. O kaya, hindi ko alam, baka may violation pa yan. Ano? So you really have to be very careful and i-check natin ano yung custom rules nila. No? Dyan. Okay? Usually may mga limits yan eh. Ilang litro ng alak yung pwede mong dalhin and so on and so forth. Ano? And then, kasi kapag hindi tayo sumusunod doon sa kanilang mga custom rules, yung mga undeclared items natin na yan may cause legal troubles or problems sa atin. No? Maaari kang ma-detain at ma-question doon sa immigration at mahirapan kang lumabas or at worst baka makulong ka pa, 'di ba? Kaya kailangan talaga ay malinaw sa atin 'yan, no? Ano yung mga rules ng customs ng country na bibisitahin natin. At kailangan
i-declare natin yung mga items na dapat ay dinideclare natin. Okay? So, for example, ako pag bumibisita ng Australia, no? May form na yun eh. Tapos meron ka bang dalang mga pagkain, meron ka bang mga dalang meat products, mga ganyan. So ako, dinideclare ko na lang talaga. At usually, ang nangyayari lang naman ay, chine-check doon sa customs, ano yung mga dala-dala mo, and then they will say whether that is allowed or not. Ano? Kung ito ay allowed, edi babalik sa iyo. Kung hindi allowed, usually yan ay itinatapon nila at sila yung nagdi-dispose noon, no? Kasi kapag hindi mo 'yun dineclare, tapos ikaw ay na-spot check, no? Tapos nakita nila meron kang undeclared item, maaari kang mamulta, maaari kang airport to airport kung ano 'no, talagang hindi ka papalarin. Naku, baka at worst, baka nga makulong ka pa kung prohibited item 'yan, ano? Lalong-lalo na kapag yung mga gamot, for example, dapat yung mga gamot na dinadala natin mayroon tayong prescription diyan at yung gamot na yon ay para sa atin o kaya para sa malapit na mga kamag-anak at ano lang, consumable ng a few days or ano 'no, hindi yung lifetime supply of medications, ganyan ano. Again, paano natin ito gagawin in front of the immigration officer or customs? Tanong, do you have items to declare? Eh, kung wala, di none. No? Safe ka kapag ikaw ay ang dala-dala mo lang ay yung mga usual na mga travel items, no? Pero kung may iba ka pang dala, i-check mo yan talaga, no? Kung ano usually yung rules ng country na bibisitahin mo. So, ano yung tips ko dito, no? Sa pagsagot sa immigration kapag tayo ay bumibisita sa ibang bansa. Be confident but respectful. Ayan, no? You have to maintain that. Kasi yung mga immigration officers at saka yung mga nasa customs, sa totoo lang, trabaho lang naman nila yon, ano? Na actually, it's really for the security of the traveler and also the citizens, ano? Kung sino yung mga nakatira doon, ano? Kaya talagang dapat paghandaan natin ito ng mabuti bago ang travel natin ay alam na natin ang mga rules at hindi tayo lalabag sa mga rules na yon, ano? And of course, when you are asked of questions, be direct and be straightforward. Pero yun, dapat polite ka pa rin, no? Ang yan yung ating ano, yan yung ating magagawa para maiwasan natin ang aberya kapag tayo ay humarap sa immigration. Maiiwasan natin ang ating pagkakaba. Ayan. Ako si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Ngayon naman ang pag-usapan natin, okay? The Supreme Court recognizes co-ownership in same-sex relationships, ano? At nakakatuwa ito dahil syempre alam niyo naman, ano, ako po ay kabilang sa LGBTQIA+ community. At ito ay isang malaking panalo para sa amin, no? Actually, hindi para sa amin, para sa ating lahat. Okay. So, bakit ba ito ni-recognize, ano? Ang primary legal basis nito ay ang Article 148 of the Family Code, no? At ang case na umabot ng Supreme Court ay between Joseph and versus Ursua. Okay? At akala ko nga ay sila ay gay couple. Lesbian couple pala sila, no? Ang writer ng decision ay si Associate Justice Joseph Lopez, promulgated noong February 2025 and made public on February 10, 2026. Okay? At ang sabi nga ni Virginia Viray, isang lawyer and UP Law senior lecturer, no? Ay from legally invisible to being visible, no? Cohabiting same-sex couples exist. Yan yung sabi niya. So, paano ni-recognize ng Supreme Court ang co-ownership in same-sex relationships? So, ano yung kanyang main ruling? The Supreme Court ruled that same-sex couples who live together may be recognized as co-owners of property. Okay? Actually, problema din namin talaga ni
ni Edwin yan ano, noon. Kaya ang ginagawa namin ay doon sa mga properties namin talagang yung names namin na dalawa yung nakalagay ano. Kunwari yung bahay namin sa Metro Manila ay yung land title, pangalan naming dalawa yung nakalagay, tapos doon sa mga real estate property taxes at saka mga tax declaration, kasi yung lupa may tax declaration, yung building may tax declaration din yun, pangalan namin yung nilalagay namin doon, no? Pero in this case kasi, mayroong mga same-sex couples na hindi nila ginagawa yon, no? Yun. So ang legal basis ay Article 148 of the Family Code, at ang requirement is that they must show, no, the couple must show actual contribution to acquire co-ownership. Okay? So ano ba yung nangyari? Ano yung facts of the case? So two women who lived together as a couple and bought a house and lot in Quezon City. Then the property was registered in one partner's name for convenience. No? Ilagay natin ganyan para mas makita. For convenience. And upon separation, di ba? Hindi lahat ng ito ang katibayan na hindi lahat ng pagtatapos ay nega ang kinalalabasan, ano? Kasi ito naghiwalay sila pero nag-benefit ang buong sambayanan. Di ba? Kaya may plano talaga si Lord ano sa mga ganyang usapin, okay? And upon separation, they planned to sell and split the proceeds, but one partner later refused and denied co-ownership, ano? Ano yung evidence natin dito na pinakita ng other partner, no? A signed acknowledgement stated that the other partner paid about 50% of the costs, no? Purchase plus renovation. Naku, buti na lang talaga si isang ate girl ay mayroon siyang napapirmahan na acknowledgement receipt, kung ano man yun, ano? Na nagbigay siya ng contribution doon sa property, no? Sa property nila. Ayan, okay? So ano yung Supreme Court decision? Ang sabi ng Supreme Court decision, the acknowledgement is already a binding admission that there is, and it is a sufficient proof of actual contribution, no? Kasi yun nga di ba, acknowledgement receipt na yun parang nire-recognize nung isang partner na mayroong contribution doon, no? Therefore, co-ownership exists under Article 148, no? So ni-reverse ng Supreme Court ang mga desisyon ng lower courts. Ito yung sa Regional Trial Court at saka Court of Appeals. Okay. So ano yung mga important na clarification dito, no, na nangyari dahil sa ruling na ito? Ang sinabi ng Supreme Court, yung Article 147 sa ating Family Code, this applies to unmarried couples who can legally marry, no? And the property acquired is presumed jointly owned. Okay. So yun yung ruling doon, no? Kasi ang usual natin na yung sa natin yung family code natin yan. Yung family code natin talaga naman ang nakalagay, ang marriage ay para sa man and woman lamang, ano? Kaya nililinaw nila kasi mayroong provision doon sa doon sa family code natin para naman doon sa mga men and women who are cohabiting together but are not married, no? Ito yung nasa Article 147, okay? Article 147 na binabanggit, no? It applies to unmarried couples who can legally marry and the property acquired is presumed jointly owned, no? Yung Article 148 naman, ito yung sabi na bago na interpretation, no? And clarification ng Supreme Court.
This applies to couples who cannot legally marry, meaning us, LGBTQIA+. But they can, but the only property proven to be from actual contribution is shared. Okay? Yung yung sinasabi dito ay yung Article 148, ito yung applied para sa mga hindi po pwedeng ikasal legally pero they're living together, no? Ang kailangan dito ay mayroong proof na may actual contribution doon sa property na inacquire. Okay? So ano yung key points and implications nito, no? So according to Justice Marvic Leonen sa kanyang concurring opinion, Article 148 does not distinguish by gender, and it applies to all forms of cohabitation, no? I-apply niya sa lahat ng form ng pagsasama, whether babae sa lalaki, trans sa lalaki, trans sa babae, bakla to bakla, babae to babae, kung ano man ang gusto natin na permutation, intersex to whatever, queer to lesbian, kung ano man, no? It applies to all forms of cohabitation, no? Same-sex relationships are normal and legitimate. Talaga, alam nyo, yung pag nababanggit ito sa batas, lalong-lalo na ngayon, talagang malaki yung epekto sa aming mga LGBT individuals. Kasi matagal nang hindi kami nare-recognize, invisible kami sa batas, no? Ang sabi ni Justice Marvic Leonen, if excluded, no, the law would make these relationships legally invisible, which is outside of reality, no? Kasi ang alam ko nga from from statistics ay nasa 10% daw ng maraming relationships, ng lahat ng relationships sa Pilipinas ay same sex, no? Sa akin nga ay underestimation pa yun. Siguro yan yung mga out na out. Pero alam natin maraming mga hindi out. No? Ang sabi rin ni Justice Amy Lazaro Javier sa kanyang concurring opinion, Article 148 is broad enough to cover same-sex cohabitation and should not be limited to heterosexual relationship because of the prevailing values in modern society. We are more inclusive now, and we really are recognizing various permutations of possible cohabitation relationships, no? At ang gusto ko pa dito sa sinabi ni Justice Amy Lazaro Javier, there is a glaring yet unjustified difference in the treatment of homosexual couples vis-a-vis their heterosexual counterparts. Actually, sa totoo lang, ang sa nangyayari dito ngayon ay parang ang Supreme Court ay handa na i-recognize at sinasabi niya talaga na dapat may equal rights, no, ng ang between homosexual relationships compared to heterosexual relationships, kasi hindi nga ito makatarungan, hindi dapat on the basis of sex ay nagkakaroon ng discrimination. Ayan, no? Okay, so ano yung broader implication nitong Supreme Court ruling na ito, no? Same-sex couples can assert property rights even without marriage. Ayan. So, pwede nang gawin 'yan, and there should be proof of contribution. Ito ay napaka-importante, kaya dapat mayroon tayong documentation, payments, actual payments, and admissions, no? And then the Supreme Court noted that the Congress and government must address broader rights through legislation. So ayan na, no? Parang nagsasuggest na ang ating Supreme Court na ang ating mga lawmakers ay dapat gumawa na ng batas to address this inequality. Kasi naman, Diyos ko Lord, itong mga sa ibang bansa ay talagang talagang
nagbibigay na ng equal rights para sa mga LGBTQIA+. At ito pa nga ay usually nagiging positive sa ekonomiya, no? Kaya maganda ito na talagang ipagpatuloy. Bukod pa sa talagang ito ay may tuturing naman talagang basic human rights, no? Ang aking kaibigan si Vince Liban, ano, ang national convener ng Pride PH, ang sabi niya, it is important to celebrate small wins. Ilakihan lang natin, ano? Sabi niya, it is important to celebrate small wins, yes, but I hope it's clear we will continue to fight for genuine equal rights and dignity. We thank the Supreme Court for moving towards the right direction. Kasi totoo naman yun. Ang sinasabi lang ng ating kaibigang si Vince, kapangalan ko, no? Pero sa babaylan ko yan kakilala at kaibigan, no? Ang sinasabi lang niya ay malayo pa ang ating kailangan gawin para magkaroon talaga ng pantay na karapatan ang mga LGBTQIA+, katulad ng mga straight nating mga citizens, ano? Kasi talagang may pagkiling sa heterosexual relationship or sa mga straight individuals ang ating batas. Okay? At ang sabi rin ni Attorney Virginia Viray ng UP Law, but there are also certain rights and protections such as the right to SSS, GSIS survivor's pension that no legal acrobatics can remedy. There must be a change in law. Joseph versus Ursua is a small step forward, but the journey to true visibility and equality has a long way to go. Ayan. Ako naman ay agree kay Attorney Virginia Viray ng UP Law na talagang marami pang mga improvements na kailangan nating gawin para ma-address yan. No? For example, meron pa yung mga, di ba yung mga ibang mga LGUs nga ay naglalabas na ng mga right to care, for example, dahil yung kapag kunwari kami ni Edwin at ako ay nagkasakit, kung nagkaroon ng topak, ako ay na-hospital at nag-aagaw buhay na, no? Maaring kung magkaroon ng topak yung aking family, no, na tingin ko naman ay hindi, pero maaaring mangyari pa rin, ay bawalan nila si Edwin na bisitahin ako o siya yung mag-desisyon on my behalf, kahit pa next year ay magto-25 years na kami ni Edwin together. Walang walang meaning yun sa batas kasi nga hindi kami kasal. Pero with this landmark legislation with the Supreme Court, we are hoping na hopefully ay talagang ma-push na yung equal rights for us. At hindi naman kami naghahanap ng rights na mas mataas doon sa ibinibigay sa mga kapatid nating mga straight, pantay lamang na pagtrato. Yan yung hinihingi namin. Okay? So, ako po si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Okay. Tinatanong ni Brian Amado sa akin ngayon kung nasa Spain ba ako ngayon. Actually, nasa Malta ako ngayon. Papunta ako ng Spain mamayang gabi. Pabalik ako ng Spain mamayang gabi, maraming salamat din Real Tutsi sa iyong subaybay sa ating programa. At kay Hana, bonjour sa Spain. Ako kasi ay Spanish resident na ngayon, So, ang bonjour sa amin ay buenos dias. Ayan. Kasama natin din sabi ni MCG, you seem to spend more time abroad lately, Sir Vince. Yes, I recently got my permanent residency noong June. Actually, officially last June sa Spain. So I've been back and forth in Europe for a while. Pero ngayon talaga ay mas mag-stay sa Spain because I want to get citizenship, within 2 years sana ay magawa natin yan. Okay? So, yon. Hopefully din ay mas magkaroon na ako ng time and energy na mag-livestream kasi namimiss ko rin na mag-livestream. Yan.
So, ako po ulit si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.